Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ebidensya laban kay FPRRD ipinresinta sa Confirmation of Charges hearing sa ICC. Libo-libong illegal na muffler at loose firearms winasak sa Central Luzon. Pagbuwag sa travel tax, lusot na sa House Committee on Tourism. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagtapos na kahapon ang unang araw ng Confirmation of Charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Binalikan ni ICC Senior Trial Lawyer Julian Nichols ang kampanya ni Duterte laban sa kriminalidad na umano'y bumuo ito ng mga liquidation squad o death squad na binubuo ng mga pulis at sibilyang nagsilbing hired killers. Ipinresinta rin ang ilang video at mga talumpati ni FPRRD ng pag-amin umano sa krimen bilang ebidensya para kasuhan ang dating opisyal. Pinangalanan naman ni Nichols ang 5 umano'y kasabwat dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay noong siya ay alkalde pa ng Davao City na sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, gayon din sina dating NBI Director Dante Guieran at dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II. Sa panig naman ng defense team ni Duterte, tinawag ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na grievously displaced at politically motivated ang mga kaso. Ayon kay Kaufman, ang mga naging pahayag ni Duterte tungkol sa anti-drug campaign ay pawang hyperbole, bluster at rhetoric lamang at hindi dapat ituring na ebidensya ng krimen. Humiling din si Kaufman sa ICC na ibalik na ang dating Pangulo sa kanyang pamilya at sa Pilipinas. Ngayong Martes, February 24 ay ipagpapatuloy ang pagdinig sa kaso. Pinaigting ng mga otoridad sa Central Luzon ang kampanya laban sa illegal mufflers at loose firearms kasunod ng joint meeting ng RLEC 3 at JABRAC 3 nitong February 23 sa Camp Olivas, Pampanga. Batay sa tala ng Police Regional o PRO3, aabot na sa 5,227 illegal mufflers ang winasak mula June 2025, habang 3,005 pa ang nakatakdang sirain sa mga susunod na operasyon. Bukod dito, mahigit 4,000 illegal na baril ang nasamsam at na-account sa patuloy na law enforcement operations sa rehiyon. Ayon kay Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr., Regional Director ng PRO3, patunay ito ng matibay na koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Binigyang diin ng PRO3 na magpapatuloy ang pinaigting na operasyon laban sa mga lumalabag sa batas bilang bahagi ng mas malawak na kampanya para sa kapayapaan at seguridad sa Central Luzon. Lusot na sa House Committee on Tourism ang 6 na panukalang magbubuwag sa travel tax sa mga pasaherong Pilipino. Ayon kay Committee Chair Eleandro Jesus Madrona, layunin ng mga panukala na maibsan ng dagdag pasanin sa mga Pilipinong biyahero na matagal nang umaaray sa nasabing buwis. Gayunman, iginiit ng komite na nakasalalay ang pinal na pag-aproba sa pagbuo ng isang sustainable alternative funding mechanism upang hindi maapektuhan ang mga ahensyang umaasa sa kita mula sa travel tax. Tiniyak naman ni Appropriations Committee Chair Micaela Angela Swansea na poprotektahan ng pondo ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, Commission on Higher Education o CHED, at National Commission for Culture and the Arts o NCCA na kasalukuyang tumatanggap ng bahagi ng koleksyon mula sa travel tax, lalo na sa economy class passengers. Kabilang ang panukala sa mga prioridad na legislative measure na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.